Job Kapitulo 22. Ang ikatlong sagutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Teman. Ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit na siya ay marunong o kaya ay dakila? May pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa Kanya, kaya Kanya sinasaway? Pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi. Ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginagawa mong mga kasamaan. Mga kapatid mo ay iyong pinaghuhubad upang sa utang nila sa iyo sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ang mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit kaya lupa'y nakakamkam at ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ang mga byuda, inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang pinalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim kaya di ka makakita. Maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan at ang mga bituin ay sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahahatulan pagkat sa ulap siya ay natatakpan. Akala mo dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya. Talaga bang nais mong nakaran ang dating daan? Landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan. Kahit wala pa sa panahon sila'y tinatangay na ng baha sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Sinabi nila sa Diyos na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid, ang mabuti nagagalak kapag nakita nila ang masamay napapahamak. Sabi nila, ang mga kaaway natin na lugmok at ang mga ari-arian nila ay natupok. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya ay itanim mo sa iyong puso. Manumbali ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahaling ginto ay hiyagis mo sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka palagi magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Papakinggan niya ang iyong panalangin kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagkumbabang loob. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katwiran.